So, pagpaumanhinan nyo po kung wala po akong PowerPoint na nagawa dyan, pero pagsaluhan po natin ang sinasabi ng salita ng Panginoon. So, buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng Ikalawang Timoteo, talata 3, kabanata 16. Doon lang po tayo sa first part magdudwell sa ngayon, mga kapatid. Sapagkat ang atin pong pag-aaral ay hindi po, yes, 2 Timothy chapter 3 verse 16. So siguro po ay familiar na po tayo dito, mga kapatid. Basahin ko po ang unang bahagi po ng aklat na ito bago po tayo manalangin. So ito ho sinasabi ng salita ng Panginoon. Ang sabi ho dito, 2 Timothy chapter 3 verse 16, all scripture is breathed out by God. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay yumuko at manalangin. Dear Lord, our Heavenly Father, full of grace and truth, dalangin po namin sa gabing ito, Panginoon, ang patuloy niyo pong pagkilos at pangunguna sa amin. We ask for your word to sanctify us because your word is the truth, O Lord. Tulungan niyo po kami, Panginoon, as we live out our life sa mundo pong ito. Tulungan niyo po kami na maging ito pong kalugod-lugod sa iyo, Panginoon. At dadalangin po namin ang Santong Espiritu na manguna po sa amin na sa kapahayagan ng iyong salita ay amin pong maunawaan, maintindihan, maisapuso at maisabuhay ang mga katotohanan na nais niyo pong ipagkaloob sa amin. Panginoon, salamat po sa iyong biyaya. Purihin ka, O Diyos, in Jesus' name. Amen. Amen. Mga kapatid, mga minamahal, tayo ho ngayon ay nabubuhay sa panahon na ang katotohanan at ang kasinungalingan ay parang naghahalo na. Na tila baga ho, mas madali ng mandaya ngayon. Dahil lalo na ho sa rise ng AI, mas marami na pong artikulo ngayon sa internet na nakakakumbinsi. Na sa kaunting click lamang, ay maaari nitong pagmukhain ng isang fake news into a legitimate news. Ano po, isang balita na paniniwalaan ng tao. Kaya minsan po, pag mukhang totoo yung isang bagay, hindi na po pinupuna, pinapansin o nire-research o even binabasa ng tao yung pong nakasulat sa article. Pero, pinapaniwalaan niya kung ano yung kanyang nakikita. I remember nung pong tsunami incident dito sa Candelaria. Kung sino ho dito yung umalis ng bahay. Taas ho tayo ng kamay, wag ho kayong mahiya. Taas ho tayo ng kamay. Alam nyo ho, nakakatawa ngayon. Pero, kung na doon ho kayo sa sitwasyon, yung mga tao ay nagsisiksikan doon sa isang malit na kalsada, sobrang traffic, itong sinisigaw nila, umalis na kayo! Ang tubig nandiyan na sa kinatihan, ang dami ng patay sa kinatihan. Ang sabi naman ng mga taga-Pag-asa, nandiyan na sa Pag-asa ang tubig! Kung ayaw nyo maniwala, huwag, ang dami ng patay sa Pag-asa. Hindi kung ganun ho ang panik ng tao. Kaya ang dami hong nahikayat na tao. Alam nyo, kung babalikan ho natin ngayon, nakakatawa pong itong isipin, nakakatawang pag-usapan, nakakatawang pakinggan. At ang mga fake news po, kalimitan, ay harmless at nakakatawa. Pero, meron pong fake news na sobrang mapaminsala sa atin. Especially sa mga tanong natin na kailangan ng tamang kasagutan. Sino ba ako? Bakit ba ako naandito? Para saan ba ang buhay ko? Saan ba ako tutungo? Ano ba ang buhay pagkatapos ng kamatayan? Alam niyo ho, marami hong information ang nagkalat sa panahon natin ngayon patungkol sa mga bagay na ito. At pag tayo ay nadaya ng fake news, it would mean life and death. Dito po nakasalalay ang ating buhay. Kaya ho, marami hong fake news ang hindi ho o delikado para sa ating buhay. So
So ngayong gabing ito, mga minamahal kong kapatid, sasagutin po natin o bibigyan natin ng argumento. Tatalakayin po natin kung bakit ang Biblia ang pinakalehitimong pagkukunan natin ng katotohanan. Why the Bible is reliable? Why is it trustworthy? And why you should live out your life trusting the Bible. Hindi po exhaustive ang ating pag-aaral, pero magbibigay po tayo ng mga argumento kung bakit pwede nating isandal ang buhay natin at panghawakan natin ang katotohanan ng Biblia. At unang-una, ito po ay dahil sa ang Biblia ay salita ng Diyos. Kaya po maaasahan ang Biblia sapagkat ito po ay salita ng Diyos. Kagaya po ng binasa po natin mga kapatid. 2 Timothy chapter 3, verse 16. All scripture is what? Breathed out by God. Hindi lang po basta ito isinulat ng mga tao na sila ay kinausap ng Panginoon at isinulat nila at ibinigay sa atin na ang Biblia pong hawak natin ngayon ay naglalaman ng mga salita ng Panginoon. Hindi po, ang sabi mo ng salita ng Panginoon, ito po ay tila baga hininga ng Diyos para po sa atin. Pero teka, Pastor, paano mo papatunayan na yan ay salita ng Panginoon na gamit ang Biblia? Siyempre, ang Biblia, hindi yan magsasalita ng against sa Kanya. Hindi yan sasabihin na ang Bible ay hindi salita ng Diyos. Ibig sabihin mo, wala nang kwenta po ang Bible. Magiging circular yung atin pong argument. Pero mga kapatid, wala na hong kinakausap ang Panginoon sa oras na ito. Wala na hong mga tao na binubulungan ng Panginoon o nagkakaroon ng panaginip o nagkakaroon ng vision at kinakausap ng Diyos. The only book and the only source of our information para makilala natin kung sino ang Diyos ay itong Biblia. At ang salita po ng Panginoon, titingnan po natin kung ano yung mga claims niya. At ang sabi po nito, na ang salita ng Diyos o ang Biblia ay salita ng Diyos. At kung ito po ay salita ng Diyos, ito po ay sumasalamin o naglalarawan sa katangian ng Diyos na nagsalita nito para sa atin. Alam po natin, through the Word of God, through His Word, okay, mga kapatid, pagkikilalanin po natin ang isang tao, hindi po natin makikilala ang isang tao kung ipagtatanong lang natin sa kanyang kapitbahay kung sino siya. Dapat po natin siyang makasama at makilala at makausap. And the only way for us to do that sa Panginoon ay ang pakinggan, basahin at alamin ang kanya pong salita. Ang sabi po ng salita ng Panginoon, God cannot lie, in Hebrews chapter 6 verse 18. Alam po natin na ang Diyos ay banal, sakdal sa katarungan, sakdal sa katwiran, at hindi siya nagsisinungaling. Dahil sa kanyang kabanalan, hindi po siya nagsisinungaling. Kaya marapat lamang po na ang salita na nanggagaling sa kanya, na nakarating sa atin, ay hindi po naglalaman ng kasinungalingan. Yamang ang salita ng Panginoon, yamang ang Biblia po ay salita ng Panginoon, ito po ay hindi naglalaman ng kasinungalingan. Sapagkat ang Diyos po, hindi lang siya honest. Hindi lang po siya honest na being, ha? Kung hindi, God is the standard of truth. Lahat po mga kapatid, ng katotohanan sa mundo ay ating ibabangga sa salita ng Panginoon. Especially when we are talking about the important questions ng ating buhay. Sino ba ako? Bakit ba ako nandito? Ano ba ang purpose ko? Ano ba ang kalagayan ko sa Diyos? Saan ko ba igugugol ang walang hanggan pagkatapos ng kamatayang ito? Mga kapatid, kung tayo po ay makikinig sa kalamihan ng impormasyon na naglipa na ngayon, madali po tayong madadaya.
lalo po sa technology natin yan, madali na pong mag-recreate o mag-replicate ng pera. At kung hindi ka magaling sa pera o hindi ka marunong, hindi ka lagi nakakahawak ng pera, kagaya ko, pag binigyan ka ng peke, pag tinanggap mo, tuwan-tuwa ka. Maaari mo itong itago. Maaari mo itong panghawakan. O maaaring mamatay ka pa dahil dito. Pero, kung ikaw ay isang taong sanay na humawak sa pera, bank teller, negosyante, alam mo ang itsura ng ng totoong pera, pag nakahawak ka ng peking pera, alam mong may mali. Bakit? It is because you spend your time with true at yung totoong pera. Ganyang kahalaga po ang Biblia, mga kapatid. Since this is the Word of God who cannot lie, hindi ho tayo madadaya ng mga impormasyon sa mundong ito kung alam natin kung ano ang katotohanan. Kaya we can trust the Bible because this is the Word of God. That's why we can rely on the Bible sapagkat ito po ay salita, the written word of the God who cannot lie. Mga kapatid, at yamang ito po'y salita ng Diyos na hindi nagsisinungaling, therefore, we know that this is the truth and it corresponds to reality. We go to our next point. Yamang ang salita po ng Panginoon, ang Biblia ay salita ng Panginoon, at ang Panginoon ay hindi nagsisinungaling, ibig sabihin po ay ang nakasulat sa Biblia ay totoo, which follows that the Word of God corresponds to reality, o ito ang sumasalamin sa katotohanan. Mga kapatid, kung sasabihin ko po sa inyo na ako si Pastor Jake ay isang tisoy, tama po ba yun o hindi? Walang makasagot. Totoo po ba yun o hindi? Tama ba yung statement na yun o hindi? Hindi po si Pastor Jack ay kayumangging kaligatan. Amen? Yun po ang totoo. Ba't hindi kayo maka-amen? Hindi po yung insulto. Inilalarawan nyo lamang kung sino ako. Hindi ako nasasaktan, Pastor. Yung sakit ng damdamin ko, matagal ko nang kinalimutan. Si Pastor Jack ay isang kayumangging kaligatan. That is the truth. It corresponds to reality. Although dati, na-experience ko na maging maputi kasi nagtrabaho ko sa opisina. Pero noon yun, totoo siguro yun noon. Pero ngayon, hindi na. Kasi hindi na yun ang realidad. Hindi ho ako maputi. Hindi ho ba? Yan po ang nature ng katotohanan. It corresponds to reality. Kaya since the Word of God is the truth, we should see na ang sinasabi ng salita ng Panginoon corresponds to reality. It reveals truth. Mga kapatid, letter A, it reveals truth about us, about man, about who we are, about how and why we were created. Ang sabi po sa Genesis chapter 1 verse 27, God created man, and God said, let us make man in our own image, in our own likeness. So God created them, both male and female. He created them. Very good mga young people, di ba? Ito ho yun, mga kapatid, kung sino tayo. We are created in such a way that we reflect God and we are conscious of God and we are loved by God. Therefore, we should live our life around God. Ibig sabihin, ang buhay po natin ay nakahugpong sa Panginoon. It is God who gives us purpose. It is God who gives us life. Kaya ho mga kapatid, pag nakinig tayo sa mundong ito ngayon, at ang sabi nila, alam nyo ho, ang sabi ho ng science, is that we are from single-cell organism. Di ba? And evolve later on into what we are right now. At ang purpose daw ng tao is to chase after happiness.
that is a fulfilling life for them. Yung buhay na may maximum happiness ka. Mga kapatid, yan po ang sinasabi ng mundo ngayon. Pero, tanungin ko nga po kayo. Sino kaya matanong ko dito? Sister Maridi. Ninang Maridi. Tanong ko lang po. Sa tingin niyo po, sa isang normal na tao, ano ang pinakamalaki niya pong problema? Okay? Hindi niya nakikilala. Pero alam po ba yun ng mga tao na yun ang aking pinakamalaking problema sa tingin niyo po? Hindi po. Sa kanila pong pananaw, ano sa tingin niyo po ang pinakamalaking problema ng tao? Yan ang gusto ko kay Brother Cam. Di ba? Umangat, dahan-dahan umangat, oh. Pera. Okay? So it follows na kung tayo dapat ay nagkaroon ng pera, magiging masaya. Tama o hindi? Di ba? Kung kailangan ng tao ay pera daw, at nagkaroon siya ng maraming pera, dapat magiging masaya siya. Sister Joyce, nung dumami ang pera mo, ang tanong ko ngayon sa sister, may problema ka pa ba? Wala na. Meron pa? Meron pa rin po, ano? Paano ko naman kung ang problema mo ay, alam mo, pag pumuti ako, kuminis ang mukha ko, at gumanda akong lalaki, siguro wala akong problema ngayon. Brother ka, may problema ka ba? May problema. Kahit gwapo ka na, may problema ka pa rin ba? Meron pa rin. Paano kaya kung siguro parang masaya nang may pamilya. Pag siguro nagkaanak ako, wala na akong problema. Sister Mayet. Ilan po ang anak niya, Sister Mayet? Meron po ba kayong problema o wala na? Bakit po? Walang fulfillment and satisfaction, amen? Kasi ito pong sinasabi ng mundo. You should fill yourself with these things para maging fulfilled kayo. Kasi ito ang hahabulin nyo. Mga kapatid, miserable po ang ganyang buhay kasi walang tunay na satisfaction po dyan. Walang tunay na contentment. Sapagkat hindi natin hinahanap ang ating pagkatao sa Diyos na lumikha sa atin. Kaya pansinin nyo ang magnanakaw, kahit ang laki na ng nanakaw nila, bilyon na, hindi pa sila tumitigil. Bakit? Hindi napupuno ng pera ang pangangailangan ng puso natin na para sa Diyos lamang. Kaya hindi na ho tayo magtataka. Because the Bible correctly, precisely stated, we are created in the image of God. And we should find our purpose in God also. Secondly, it gives us the proper understanding about the reality of sin and death. Mga kapatid, kung tatanungin niyo po ang mundo ngayon, hindi ka makasalanan kung ang kasalanang ginagawa mo ay sa isip mo lang. O kaya kung maliit lang yung kasalanan na ginagawa mo. I remember one time, kaming mag-asawa, nag-aaway kami. Kasi syempre ako, makulit ako nung ako'y kabataan na ang dami kong ginagawang kalokohan, ang dami kong ginagawang kasalanan, siya hindi masyado. So yung mga bagay na nagagalit siya sa akin, parang hindi ko matanggap. Kasi, ang liit-liit na bagay lang no, pwede naman palampasin. Di ba? Hindi naman ako kasing sama nung iba. Hindi naman ako kagaya nito. Pero kung mapagsabihan mo ako, parang ako na ang pinakamasamang tao. Alam niyo mga kapatid, pag ganun, kasi karamihan po sa tao, ganun ang pag-iisip. At pag ganun po ang pag-iisip natin, magiging kalyuhin po tayo sa kasalanan. Na akala natin magiging mabait tuloy tayo. Akala natin okay ang buhay natin. Kaya pag tinanong ka, sa tingin mo ba ay kayo makasalanan? May kasalanan pero hindi ako ganun kasama. Hindi nagsisink in sa puso natin. Kasi we are so desensitized by the world na hindi ka naman masyadong kasalanan, hindi ka naman kagaya ng iba. Yung iba nga, ganito ang ginagawa. Ikaw nagnakaw ka lang naman ng burger sa kantin. Hindi ka naman halata.
Okay lang yung iba nga, billion-billion. Okay lang yan. Santo ka pa. Kung kumpara sa kanila, santo ka pa. Di ba? So, when you grow up believing that, akala mo okay ka. Pero sabi po ng salita ng Panginoon, Ecclesiastes chapter 7, verse 20, there is not a righteous person who continually does good and never sin. God even called us sinners. Romans 3:10, there is none righteous, no, not one. Walang matuwid, wala kahit isa. Tayong lahat ay nagkasala, tayong lahat ay nagpakasama, walang humahanap at umiibig sa Diyos, tayong lahat ay tumalikod sa Panginoon. Ang bibig natin ay bibig ng libingan na punong-puno ng lason na paninira sa kapwa at ang ating mga gawa ay puro violence, kamatayan, kalaswaan laban sa ating kapwa, laban sa Diyos. Yan po ang paningin ng Panginoon sa atin. And when we see the reality of sin in our lives, with regards to how God sees us, then we realize how wretched we are. And that is the reason why there is death in the world. Alam niyo, kung di ho natin naiintindihan kung bakit may kasalanan, sisisihin natin ang Diyos. Kung hindi ho natin naiintindihan kung bakit may paghihirap, sisisihin po natin ang Diyos. All the while, dahil po sa ating kasalanan yun. Dahil sa sariling kasamaan ng tao. So it gives us a proper perspective. It corresponds to reality. That's why we could trust the Bible. Because it correctly say what is happening in real life. So since the Bible is the Word of God, and it is our standard of truth, and that it reveals reality, lastly mga kapatid, kung bakit po natin pwedeng pagkatiwalaan ang salita, pwede nating itaya ang buhay natin, so to speak, sa Biblia, it's because the Bible changes lives. Marami hong pilosopo na pwede po nilang pasinungalingan na, hindi naman yan salita ng Diyos. Bakit nakasulat? Di sulat ng Diyos. Nakarinig na po ako ng ganong argumento. Uminit lang po ang ulo ko, hindi ko na yan naman hindi naman, madami, sabi mo yan, gaya ng kasalanan, pero hindi yan ang sabi dito. Pwede ho nilang pilosopohin, pasinungalingan, pero hindi nila kayang pasinungalingan ang binagong buhay. The testimony of a changed life is so powerful, mga kapatid. And it is brought about only through the revelation of the Bible. Pag naintindihan po natin na tayo makasalanan at naintindihan natin na dahil sa ating kasalanan tayo mamamatay. And through the reading of the Word of God, we see that God so loved the world, God the Son, bumaba po sa lupa, nagkatawang tao, namuhay ng banal, sinunod lahat ng kalooban ng Ama patungo sa katwiran to fulfill all righteousness. At ibinigay po siya ng pagkakataon sa ating makasalanan and broken people to be reinstated, to have a relationship with God, to a loving relationship with God again, by forgiving our sin, by paying the price. Pagbabayad ng kasalanan natin at pagtubos sa atin, muli hong binuo ng Panginoon ang ating pagkatao at ang relasyon na naputol dahil sa kasalanan, ito'y muli pong pinaghugpong ng Panginoong Jesus. Na ngayon ay tayo may malapit na relasyon na sa Diyos. At dahil po dito, in 2 Corinthians chapter 5 verse 17, if anyone is in Christ, he is what? A new creature. The old is gone. Behold, all things are becoming new. Mga kapatid, ang binagong buhay po ay hindi natin may kakaila. Marami hong tao, mamamatay tao, walang hininga kundi gumawa ng kasalanan kung hindi pumatay. Pero sila'y binago ng Panginoon. At ang pagbabago sa kanila ng Panginoon ay para silang naging maamong tupa.
We read that about Paul. At ako po ay nakatana na ako ng taong ganun. Na dating drug addict, gangster, lahat na ng drugs daw ay na-take na niya. Kinukwento niya po yung kanyang yung kanyang nakaraan. Pero hindi ko mabanaag sa kanya na may ganun siyang ginawa sa buhay niya in the past. Okay? Bihira lang po sa atin na nakakakilala sa kanya. Wala po siyang kahit katiting nakabarong-baduhan sa kanya pong pagkatao. Na parang hindi ako naniniwala na ganun yung nakaraan niya. Meron naman pong mga taos very introverted na napakamahiyain na lahat na lang kinatakutan. Ngunit dahil sa pananampalataya at pagbabago ng Panginoon sa kanya, isa siya sa ginamit ng Panginoon upang baliktarin ng mundo. Ang dami pong mga taong nakakilala sa Diyos dahil sa kanyang ministry. Si Dwight L. Moody po is, sabi po sa history, he is an introvert. Mahiyain, hindi makapagsalita. But he is the greatest evangelist during the 19th century. Pumupuno po siya ng circus. Evangelism lamang po ang ginagawa niya. Parang modern day, parang yung mga setup ni Billy Graham. Pero siya, kung paano siya nagsimula, kung paano siya binago ng Panginoon. At alam ko makaka-relate tayo. Minsan nagugulat din tayo sa sarili natin. Minsan pag nagbalik tanaw tayo sa dati nating buhay, paano ako nagkaganito? Himala. Although nagkakasala pa rin tayo, pero yung dati nating buhay, mga kapatid, malayong-malayo na tayo doon. Amen? Amen. And that is changed life. So mga kapatid, kung meron man po sa atin who hasn't experienced a changed life, na nasa gitna pa rin siya ng fence o ng bakod at hindi siya makatawid-tawid sa pananampalataya sa Panginoon, kung ano man pong agam-agam nyo, makakaasa po kayo sa salita ng Panginoon. Kung kayo ay nag-agam-agam sa buhay ninyo, pwede nyong itaya ang buhay nyo sa salita ng Panginoon. Hindi ko kayo tinuturuan magsugal, mga kapatid. Hinihimo ko kayo na ilagak ninyo ang inyong buong pusong pananampalataya sa Panginoong Jesus. At para po sa atin na may binago ng buhay, patuloy po tayong mabuhay sa pananampalataya at pag-ibig and commitment sa Panginoon. Yamang ang hawak po nating Biblia ay salita ng Diyos na naghahayag ng katotohanan at nagbabago patuloy ng ating pong buhay. Tayo po'y manalangin. Aming dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa iyong dakilang biyaya sa aming buhay. Salamat, Panginoon, sapagkat ang iyo pong salita, it is a great treasure for us, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na marami pong tao ang nagbuwis ng kanilang buhay upang mailimbag ang Bibliyang ito, upang maintindihan po naming mga tao, mga kapangkaraniwan at normal na tao. Alam po namin na ito ay iyong akda upang ang iyo pong pagmamahal at pagkalinga at ang iyong mga katangian ay malinaw po naming makita para sa aming sarili. Kaya Panginoon, salamat po sa iyong salita na nakabot po sa amin. At sa tulong po nito, O Diyos, nalaman po namin kung gaano kami kasama sa iyong harapan. At kung gaano namimiligro ang buhay namin sa kamatayan. Ngunit sa dakilang pag-ibig ng Panginoong Yesus, nalaman din po namin na siya ang tumubos sa amin, sa aming mga kasalanan. At sa paglagak ng aming pananampalataya sa Kanya at pag-asa sa Kanya, ay nakatamo kami ng buhay na walang hanggan, ng isang buhay na pinatawad at nilinis sa kasalanan, at isang bagong pagkatao na may relasyon sa aming Panginoon habang buhay. Purihin ka, O Diyos, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Salamat po sa Panginoon.